Hi guys, narito ang ika-83 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. 83 dito sa kagubatan. Inalis ni Yehan ang kanyang hoodie. Habang naghihintay siya sa kagubatan, dumating na ang mga kalaban na tumakas mula sa Glory City. Nakangiti si Yehan. Bumalik na sila. Ang Glory City ay nawasak na. Pasensya na sa ginawa ko, ama-amahan. Pero kayo ang nagtulak sa akin na gawin ito. Habang malapit na ang mga kalaban, nagtaka siya sa kanyang nakita. Ano ito? Ang unit ay nasa kaguluhan, at kahit na ang mga eksperto na antas alamat ay nasugatan. Nakababa na ang mga kalaban sa lupa. Nagtanong si Yehan, nanalo kayo, nagawa ninyong makuha si Yezayan. Galit na tumingin ang mga kalaban. Mabilis na nilapitan si Yehan. Sabay angat nito sa damit ni Yehan. Makikita na nakaangat si Yehan dahil sa pagbuhat ng kalaban. Natatalo kami. Dambrat, talagang naglakas loob kang lokohin kami. Natatalo. Paano nangyari iyon? Hindi ba sinabi mong hindi gaanong maganda ang array na iyon? Iyon. Tama iyon. Kahit na si Longsha ay nakatalikod ng hindi nasaktan. Sabi ng kalaban. Ang impyerno, ang grupo natin na mahigit sa 100. Halos lahat ay napatay doon. Paano nangyari iyon? Tatanungin mo ako. Ibaba mo siya, Wuyu. Hindi na niya kailangang magsinungaling sa atin, at siya rin ang tanging rune master natin. Kung sinusubukan niyang lokohin tayo sa isang bitag, hindi na niya kailangang ibunyag sa atin ang lokasyon ng Glory City. Hinagis na si Yehan. Kahit na ang array na iyon ay malakas, hindi ito makakalaban sa isang eksperto na antas demigod. Kailangan nating hilingin sa ating mga matatanda na kumilos. Talaga bang kailangan nating gawin iyon, Wuming? Hindi mo ba nararamdaman ang matamis na amoy ng hangin sa mundong ito? Masagana sa buhay, at puno ng enerhiya. Hindi tayo umalis ng walang dala ngayong pagkakataon. Nakita natin ng personal kung gaano kayaman at masigla ang Glory City. Dapat nating kunin ang lugar na ito para sa ating sarili. Sa isip ni Yehan, kailangan nilang isali ang kanilang mga eksperto na antas demigod. Paano nangyari iyon? Hindi ba'y si Nieli ang nag-ayos ng array na ito? Talagang napakaganda nito. Walang duda kung bakit naglakas loob siyang maging mapagmataas sa mansyon ng City Lord. Ikaw ulit, Nieli, kasalanan mo ito, Nieli. Anong Nieli? Magmadali kang umatras. Pag-uusapan natin ang mga countermeasures pagkatapos. Masusunog, mansyon ng City Lord, pangunahing bulwagan. Lahat kayo, nakapasok na sa gold rank. At Nieli, nasa black gold ka na. Sabi ni Nieli, ang iba ay malapit na ring makarating sa black gold rank. Sabi ng City Lord, napakagulat nito. Kahit para sa akin, tumagal ng 3 taon para makarating mula sa gold hanggang sa black gold rank. Sabi ni Nieli, nagbago na ang panahon, Genan. Sabi ng City Lord, ganoon ba, sa isip ng ating bida? Talagang nababagay siya sa pangalan ng pinakamagaling na henyo ng Glory City. 3 taon, kahit na sa tulong ng Temporal Demon Spirit Book, tumagal ako ng ilang dekada sa aking nakaraang buhay para makapasok sa Black Gold rank. Ngayon na ang Glory City ay may mga batang talento na tulad ninyong lahat, maaari na akong mamahinga ng matiwasay. Sabi ng City Lord, magpatuloy sa pagsasanay ng mabuti. Sabi ng ating bida, saan ka pupunta? Gumagawa ng trabaho, syempre. Napaka-busy kong tao. Umalis na ang City Lord. Makikita na may nagtatambol na mga tao. Nagpaparada ang mga tao, habang may nakatingin na 2. Ang isang bull ay may karga na maraming regalo. Ang bull na iyon, sino sila? Hindi mo ba alam iyon? Sila ay mula sa Heavenly Marks family. Pupunta sila sa mansyon ng City Lord para ihatid ang mga bridal gifts. Bridal gifts, tama iyon. Si Nieli, ng Heavenly Marks family, ay magpapakasal kay Yezayan, ang anak na babae ng City Lord. Oh, alam ko si Nieli.
Kaya pala siya ay mula sa Heavenly Marks family. Siya ang dakilang bayani ng Glory City. Ang dakilang array na nagproteksyon sa atin ngayong pagkakataon ay siya rin ang nag-ayos. Ang pagsasama nila ay talagang isang pagtutugma sa langit. Pero ang Heavenly Marks family na ito ay talagang mayaman ngayon. Tingnan mo ang mga bridal gifts na iyon. 3 araw bago nila ihatid ang mga bridal gifts, halos linisin ng Heavenly Marks family ang lahat ng auction houses. Ang mga kayamanan at demonyo spirit na iyon ay naging bahagi ng mga bridal gifts. Talagang masyadong mayaman sila, pero talaga bang kulang ang mansyon ng City Lord sa mga iyon? Ito ay tinatawag na pagpapanatili ng hitsura, naiintindihan mo ba? Ipinapakita rin ito kung gaano kaganda ang kayamanan ng Heavenly Marks family ngayon. Ang pagpapakita na ito, ang ganda. Hua, ang aking Diyosa, Yezayan. Muli na naman siyang kinuha. Noong una, natatakot akong makasakit sa Sacred Family, at hindi ako naglakas loob na makipagkompetensya kay Shen Yu. Ngayon ay nag-traitor na ang Sacred Family, at sa wakas ay may pagkakataon na tayo. Pero pinayagan nating maunahan tayo ni Nia Li. Mas kaunti pa ang pagkakataon kung makakalaban natin si Young Master Nia Li. Hindi ba'y ganoon? Pagdating sa martial prowess, nakapasok siya bilang kampyon sa Battle of the Geniuses. Pagdating sa kaalaman, nakakuha siya ng utos at nagpatupad ng iba't ibang mga taktika para harapin ang Demon Beast Horde. Kaguluhan. Hay, ang aking Diyosa. Huwag mo na akong yayain na uminom sa panahong ito. Talagang wala ako sa mood. Ako rin. Well, narito na sila. Halika, magpatuloy tayo sa pag-inom. Glog, glog, glog. Klang, klang, klang. Si Yezayan ay maaaring hindi maabot, pero hindi ba'y mayroon pa ring Xiaoninger? Isa rin siyang top performer sa parehong batch ng Demonyo Spiritualist. Ang Winged Dragon family ay hindi rin gaanong malayo. Ang impyerno ay hindi. Hindi mo ba nakita kung paano sinusundan ni Xiaoninger si Nia Li sa ilang mga piging? Narinig ko na noon, pinatumba pa nga ni Nia Li si Shen Fei para makuha si Xiaoninger. Ang impyerno. Isa pa, kinuha niya si Yezayan, pero ngayon ay nasa kamay na rin niya si Xiaoninger. Ang hayop na ito na si Nia Li. Winged Dragon family, may sumisigaw. Ninger, 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 Xiaoninger, 1-star black gold rank. Ano ang nangyari? Xiao Zhu, habang hinahabol ang hininga, may mood ka pa ring magkultiba. Mukhang nagpadala na ang Heavenly Marks family ng mga tao sa mansyon ng City Lord para ihatid ang mga bridal gifts. Magpapakasal na sina Nia Li at Yezayan. Natigilan si Ninger. So what if I know about it? Kailangan mong maging mas kumpiyansa. Hindi ka naman talagang mas mababa kay Yezayan. Galing lang siya sa mas magandang pamilya, iyon lang. Hindi na kailangang malungkot. Narito, kunin mo ito. Tanong ni Ninger. Ano ito? Sabi ni Xiao Zhu. Aphrodisiac powder. Magmadali kang kunin ang aphrodisiac powder na ito. Ang bagay na ito. Sa palagay ko, sa halip na makipaglaban kay Zayan para sa kanya, bakit hindi mo muna gawin si Nia Li ng sapilitan asterisk? Kapag natapos na ang gawa, paano pa makakalaban sa iyo si Yezayan para sa kanya? Namula si Ninger. Wow! Sabay tapon sa powder. Nasa sahig na ang powder. Ayo! Ang Glory City ay maaaring masira anumang oras, bakit mag-aalala sa iniisip ng iba? Hindi ba'y ang pagiging kasama ng taong pinakamamahal mo ang pinakamahalagang bagay? Talagang ganyan ka, pero paano ko gagawin ang ganoong bagay? Sabi ni Xiao Zhu, kaya ko lang mag-isip para sa iyo. Kung paano ka magpapatuloy ay nasa iyo pa rin sa huli. Gustong-gusto mo si Nia Li, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo lang na panuurin na magkasama sina Nia Li at Zayan, habang ikaw ay nag-iisa at malungkot. Napaluha si Ninger. Sige. Huwag kang umiyak, Ninger. Pasensya na. Hindi ko dapat sinabi iyon. Habang namumula si Ninger, tumingin siya sa tinapon niyang powder.
Ipinakita ang egg. Ano ang itlog na ito? Hindi ko rin alam. Sinipsip nito ang aking soul energy noon. At nagtatag ng koneksyon sa akin. Nakatingin lang ang goddess. Medyo hindi ako komportable sa ganito. Mukhang magiging isang nakakatakot na nilalang ang itlog na ito. Tanong ng goddess. Magagawa mo ba ito? Sabi ni Nieli. Gusto kong i-hatch ito. Payuhan kita na mag-isip ulit. Oh, bakit? Medyo masyadong maingat si Ate Diyosa. Kahit gaano kalakas ang isang nilalang, ito ay isang bagong pang-anak pa rin. Kung ito ay magiging isang mabangis na hayop na hindi maamo, maaari ko lang itong alisin. Umiling. Kung ganoon, paano mo balak itong i-hatch? Nag-iisip ang ating bida. Niyakap ng ating bida ang egg na parang ewan. Sabi ng goddess. Hindi. Tama iyon. Noong una, nabasag ko ang barrier, at ipinasok ang aking soul energy sa loob, nagtatag ng koneksyon dito. Noong panahong iyon, masyadong mahina ang aking soul energy, at hindi sapat para masipsip nito. At ngayon, kaya kung gamitin ang kapangyarihan ng batas. Lumiwanag ang egg. Patuloy na nagliwanag ang egg. Ang lakas ng puwersa ng pagsipsip. Parang isang whirlpool. Gusto kong makita kung gaano karami ang kaya mong masipsip. Nawawala ang mga pattern. Nababasag na ang egg. As expected of the power of law, malapit na itong lumabas. Naghiwanag sa lugar kung nasaan ang ating bida. Napuno na ng liwanag. Habang nakatingin ang ating bida, natigilan siya. Ang kapangyarihan ng batas sa paligid ay nasipsip ng isang iglap. Nakatingin siya sa egg. Habang marami ng crack ang egg. Wow! Nagsisimula na itong sumipsip ng kapangyarihan ng batas sa aking katawan. Hindi pwede. Dapat tumigil iyon. Bumalik ka. Ang lalaking ito ay napakasakim. Ang iyong kapangyarihan ng batas ay hindi pa sapat para i-hatch ang itlog na ito. Napakaraming kapangyarihan ng batas ang nasipsip nito, pero hindi pa rin sapat. Ang itlog na ito ay talagang kahanga-hanga. Kahit na hindi ito na-i-hatch, nararamdaman ko na ang tibok ng puso nito. Nang ipasok ang aking kapangyarihan ng batas, lumakas din ang tibok ng puso nito. Lalo pang lumakas ang ugnayan natin. At isa pa, maaari rin akong magbigay ng sapat na halaga ng kapangyarihan ng batas ng apoy. Kailangan mo ba ng aking tulong? Sabi ni Nieli. Hindi. Anak ko ito, gusto kong i-hatch ito ng mag-isa. Ate, marami kang karanasan. Kinikilala mo ba ang mga rune sa itlog na ito? May lumilipad sa taas sa palapit sa ating bida. Sabi ng goddess, nabasag mo na ang shell. Ang lumilipad ay malapit na sa ating bida. Bigla itong pamatong sa ulo ng ating bida. Ito pala si Peipei. Sabi ni Peipei, sa wakas ay nakita kita. Ang marriage proposal party sa labas ay nagdudulot ng napakalaking kaguluhan. Pero narito ka at naglalaro. Hindi naman kailangan na magpakita ako para sa isang bagay na tulad nito. Ang mga magulang sa magkabilang panig ay natural na bahala sa mga ganitong bagay. Kung ganoon, nasaan ang babaeng iyon na si Zion? Nakatago siya sa kanyang silid, nagkultiba. Hindi rin siya lalabas para salubungin ako. Marahil ay nahihiya siya. Kung ganoon, saan ka ba nagpunta kamakailan? Matagal ka nang wala, halos masira ang Glory City. Dahil nasa paligid ka, maaari bang masira ang Glory City? Sa panahong ito, tiningnan ko ang Netherrealm. Nakakuha rin ako ng ilang balita. Gusto mo bang malaman ito, Nieli? Magmadali kang sabihin sa amin. Wala tayong oras para maglaro. Talagang naririnig niya akong magsalita. Siya, Miss, kailangan kang magtiis kapag nakikipag-usap sa iba. Lalo na kapag nakikipag-usap ka sa iyong mga matatanda, naiintindihan mo ba? Mukhang isang maliit na ibon ako, pero napakaraming taon na akong nabubuhay. Nieli, dapat mong tingnan ang iyong sarili. Hindi mo ako iginagalang, at ngayon ay hindi rin iginagalang ng iyong tagasunod. Kahit na ang isang batang babae ay, sabi ni Nieli, hindi, pero talagang maliit siya, mukhang hindi siya tao.
Nieli, saan mo dinukot ang batang babaeng ito? Lolo Yeyan, nakalimutan kong ipakilala siya sa iyo. Siya ang espiritual na diyosa ng apoy, Diyosa Yuyan. Dahil nabasag ang kanyang banal na kislap at nawasak ang kanyang pisikal na katawan, kasalukuyan niyang binubuo muli ang kanyang katawan. Kaya maliit siya. Kahit na ang kanyang antas ng pagsasanay ay nasa legend rank lang ngayon, napakaraming taon na siyang nabubuhay. Nakikinig lang si Peipei. Sabi ni Peipei, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sabi ng goddess, sige, sapat na iyon. Magmadali kang sabihin sa amin. Ang master ng Netherrealm ay kasalukuyang naghahanda na kumuha ng isang disipulo. Ang mapipili ay magkakaroon ng pagkakataon na maging susunod na master ng Netherrealm at mana-mana ang lahat ng kanyang ipinapasa. Oh, parang naaalala kong binanggit iyon ni Patriarch Luo. Sabi ni Peipei, ano, kaya pala alam mo na. Sabi ni Nieli, narinig ko lang iyon. Magpatuloy ka. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga eksperto na antas demigod mula sa iba't ibang mga pamilya ay pumunta para lumahok dito. Natural na, ang Wugi family ay nakilahok din. Kaya sa susunod na 6 na buwan o higit pa, hindi nagagawa ng anumang kilos ang Wugi family laban sa Glory City. Pagkatapos ng lahat, ang mana ng Netherrealm ay mas nakakaakit kaysa sa Glory City. Ang lahat ng mga demigod rank ay pumunta doon. Kung ganoon, paano pipiliin ang tagapagmana na ito? Una, dapat maabot ng isang tao ang pinakamataas na antas ng 9-layered Deathlands. Doon naroon ang master ng Netherrealm. Oh, ang sabi ay sa buong Netherrealm, ang bawat eksperto na nasa Black Gold rank ay papunta doon. Siyempre, kasama na rito ang Demon Lord at si Longsha. Nakikinig lang ang ating bida. Maaari rin tayong subukan. Brat, talagang gusto mong pumunta. Hindi ba'y ang layunin mo sa pagsasabi nito sa akin ay para pumunta ako? Lord Ancestor, tumawa si Peipei. Nararamdaman kong mayroong magandang pagkakataon ka. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing pamantayan para sa pagpili ng isang disipulo ay ang potensyal. Ang pagiging malakas ay hindi gaanong kalamangan. At ikaw, ang pinakamagaling na tao na nakita ko. Kung naging disipulo ka ng master ng Netherrealm, sino ang maglalakas loob pang gumawa ng anumang bagay sa Glory City? Ang 9-layered Deathlands ay puno ng panganib. Sasamahan kita doon, Nieli. Ang master ng Netherrealm ay tumulong sa mga tao na palayasin ang mga espiritual na Diyos ng mga demonyo beast. Maaaring mapagkakatiwalaan siya. Salamat, Diyosa. Pupunta tayo sa 9-layered Deathlands. Pero, ipinakita ang bakuran ni Zion. Duan Jian, handa ka bang sumunod sa akin sa 9-layered Deathlands? Sabi ni Jian, saan man pumunta ang master, susunod si Duan Jian. Sabi ni Nieli, pero, panganib ang naghihintay sa lahat ng dako sa 9-layered Deathlands. Posibleng hindi ka na makabalik ng buhay. Kung utos ng master, hindi ako tatanggi kahit na kailangan kong mamatay ng 10,000 beses. Pero, ngayon, ang aking lakas ay nasa pinakamataas na antas ng Black Gold rank, habang ang aking pisikal na katawan ay maihahambing pa nga sa isang legend rank warrior. Bago pumunta sa 9-layered Deathlands, gusto kong kunin muna ang ulo ni Si Kung Yi. Talaga, sapat na ang iyong lakas para harapin siya ngayon. Hindi rin magtatagal para makarating doon at bumalik. Fair na, nagpapasalamat ako sa master sa pagbibigay ng aking kahilingan. Ngumiti lang ang ating bida. Black Prison Realm. Matapos masira ang kanilang teritoryo ni Nieli, ang Silverwing family ay nahila sa isang krisis. Dahil sa kanilang lakas na lubhang nabawasan, naging mas mahirap para sa kanila na harapin ang iba't ibang mga pamilya. Pero nang isipin ng lahat na hindi na makakabawi ang Silverwing family mula sa kanilang pagkabigo, biglang tumaas ang antas ng pagsasanay ni Si Kung Yi. Sa araw na ito, tinipon ni Si Kung Yi ang lahat ng mga pamilya sa arena para magpasya kung sino ang magiging bagong alliance leader ng Black Prison Realm. Ipinakita si Patriarch Si Kung Yi.
Habang umuulan, ipinakita ang mga bantay. Nandito rin ang iba't ibang mga pamilya. Ipinakita rin ng iba pa. Ganon din ang mag-ama. Ama, ang iyong katawan. Dapat alam mo na pagkatapos gamitin ang lihim na teknik ng ating pamilya, kahit natataas ang aking lakas ng isang antas, hindi na ako magtatagal. Tumayo na ang patriarka. Hanggayo, tutulungan ka ng ama na makuha ang posisyon ng alliance leader, at pagkatapos ay tulungan kang talunin ang ilang matatandang unggoy at pilitin silang lunukan ang profound marrow peel. Dapat ay mapoprotektahan ang ating Silverwing family ng 100 taon. Ang iba ay nasa iyo na. Ama, bakit may luha ang iyong mga mata? Paano ang anak na babae ni Si Kung Yi ay umiiyak? Pinamunuan ko ang lugar na ito sa buong buhay ko, at pinatay ko ang napakaraming tao. Ang bilang ng mga inosenteng kaluluwa na namatay sa aking espada ay hindi mabilang. Pagkatapos kong mamatay, kahit na mapunta ako sa pinakamababang antas ng impyerno, magiging isang tao pa rin ako na makakapagulat sa mga demonyo at makakapatay ng mga Diyos. Pinunasan niya ang kanyang luha. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Nag-uusap-usap ang mga tao. Li Xiao, patriarka ng Divine Flames Family. Si Kung Yi, ang layunin mo sa pag-imbita sa atin dito. Hindi lihim sa sinuman sa atin. Gamit lang ang iyong pamilya. Iniisip mo bang makalaban mo kaming lahat dito? Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Li Xiao. At ikaw, Mouya. Patriarka ng Grey Wolves Family, Mouya. Sa Black Prison Realm, tanging kayong dalawa lang, tulad ko, ang nasa legend rank. Sa lahat ng oras, lagi kayong nag-aaway sa akin. Ngayon, pagod na ako sa lahat ng laban at pakana. Diretso kong sasabihin, ang mga kondisyon ng pamumuhay sa Black Prison Realm ay lumalala ng lumalala. Dapat tayong 13 pamilya na pumili ng isang bagong alliance leader para pamunuan ang lahat palabas sa Black Prison Realm. Ano? Ang nakakatawa, huwag mong sabihin sa akin na alam mo ang daan palabas. Siyempre, at maaari tayong umalis anumang oras. Ako lang ang nakakaalam kung paano ito gumagana. Nagtaka ang patriarka. Paano nangyari iyon? Hindi naman talaga mahalaga kung sasabihin ko sa iyo. Kailangan lang nating hanapin ang teleportation array at i-activate ito gamit ang mga bato ng liwanag. Kung talagang ganoon ang kaso, hindi imposible na piliin ka bilang alliance leader. Sa isip niya, pagkatapos ng lahat, kung makakaalis tayo, hindi na mahalaga kung sino ang alliance leader. Tumawa ang patriarka. Kumain ka nito, pagkatapos ay aakayin kita palabas dito. Profound marrow peels, ang nakakatawa. Gamit lang ang ilang walang laman na salita tungkol sa isang teleportation array. Inaasahan mong kusang loob naming lulunukin ang profound marrow peel ng iyong Silverwing family, masyadong malaki ang pag-asa mo. Ngayon, kakainin mo ang profound marrow peels, o mamamatay ka, wala kang ibang pagpipilian. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.